maligaya. Ako'y pinalala mula sa liham ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubos na. Wala na mamimigil sa akin! Di mapipigil.
salamat, Lord, sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong pagmamahal na walang katulad. Tunay nga po na dakila ka sa buhay namin. Wala po kami maibabalik sa iyo, Panginoon, kundi ang aming papuri at pasasalamat. Gayun pa man, Lord, tanggapin mo po ang aming mga puso. Kami lumalapit, kami sumasamo sa iyo. Nawa po, Lord, ay gagamitin mo po kami upang maging daluyan ng pagpapala. At ikaw, Lord, ang mangusap at magbago ng puso namin. Ngayon pa lang, Panginoon, paulit-ulit ka namin itatanghal sa buhay namin. Paulit-ulit ka namin itataas dahil ikaw lamang, Jesus, ang aming Diyos na buhay, ang nararapat ng lahat ng papuring pasasalamat. Samahan po kami, Panginoon, as we continue our worship, and we give you all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. At sa umaga po ito, muli tayo po ay dadako sa ating po gagawin pagtanggap sa banal na hapunan. Bago pong lahat ay bayaan pong basahin ko sa inyo ang paalala po ng Biblia. Bago po natin gawin ang ating gagawin pagtanggap sa banal na hapunan. Sabi po dito sa unang Korinto, chapter 11, verse 27 hanggang 29, ayon po sa sulat ni Apostol Pablo. Sabi po dito, ang sino mong kumakain ng tinapay at uminom sa saro ng Panginoon ang di nararapat ay nagkakasala sa katawan ng dugo ng Panginoon. Kaya dapat sinasabi ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi pinahahalagahan, ang katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng haton sa kanyang sarili. Tayo po ay pinapanalahanan po ng Biblia na bago po natin tanggapin ang tinapay at ang katas ng ubas na siya pong sumisimbolo sa dugo at katawan ng ating Panginoon, ay dapat po ay una ihanda natin ang ating sarili. Pangalawa, suriin po natin ang ating sarili na kung tayo po ay may mga nagawang pagkakasala o mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos, sa mga oras po ito ay ating po itong ihingi ng kapatawaran upang sa ganon tayo po ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon bago po natin tanggapin ang mahalagang simbolong ito ng kanyang katawan at ng kanyang dugo. Sa umaga po ito, uli tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay mag-uukol ng panalangin sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyari sa lahat. Muli, Ama, kami po ay naririto, ang iyong mga anak, Panginoon, ang iyong iglesia, na kami po ay magkikipahagi sa isang napakaganda at napakadakilang sandali, Panginoon, na amin po muling aalalahanin ang ginawang sakripisyo na yung bugtong na anak para sa amin, Panginoon. Nabagamit kami, Panginoon, ay marumi sa iyong harapan. Kami makasalanan, kami iyong minahal at pinatawad at ipinagkaloob mo po sa amin, Ama, ang kapatawaran at ang kaligtasan sa pamagitan nga po, Ama, ng iyong bugtong na anak na iyong sinugo para sa amin lahat. Panginoon, maraming salamat po. At tunay nga po, Ama, na ikaw lamang ang may kakayahan gawin ang mga bagay na ito. Dahil sa iyong dakilan, musilip ng pag-ibig, kami yung tinanggap, Panginoon, inaring kaibigan at inaring anak, Panginoon. Kaya sa umaga po ito, muli kami po ay sama-samang humihingi sa iyong kapatawaran, Panginoon, sa lahat po ng mga pagkakasalang aming nagawa. Sinadya man namin o hindi, Panginoon. Amin po itong hinihingi sa iyo ng kapatawaran. At kami humihiling na kami yung gawing karapat-dapat tumanggap po ng iyong mayamang pagkakataon. Muli, Ama, amin pong binabalik sa iyo ang aming walang papulit pasasalamat sa matapas na pangalan na iyong ng si Jesus. Amen. Mga kapatid, ayon po dito sa aklat po ng Marcos chapter 14, verse 22 hanggang sa mga sumusunod, ay narito po ang sinasabi. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinagpira-persone binigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Sabay-sabay po natin tanggapin ang tinapay. Hinawakan niya ang saro at matapos magpasalamat ay binigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan
ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako inom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Sabay-sabay po natin tanggapin ang katas ng ubas. Minsan pa nawa ang lahat po ay napagpala sa ating pagbabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Amen. Good morning po sa ating lahat. Did you feel the presence of God in this place? Amen. So let's continue to worship God in spirit and truth. Sabi po nila, tayo po daw mga Pilipino ay likhang mapagbigay. Kayo po ba'y naniniwala doon? So kung tayo mga, general speaking po, Pilipino, so naroon po, hindi Kristiyano, ang mas more po kaya yung mga Kristiyano, gaano po tayo ka-generous sa Panginoon? Paano po? Sa marami pong paraan kung paano po natin may papakita yung ating pong generosity sa Panginoon. Hindi naman po lahat pera ang pinag-uusapan. Tama po ba? Pwede po tayong magbigay ng service sa Panginoon. Diba? Pwede po natin gamitin yung talent. Give your talent to the Lord. Ito po isang pamamaraan ng pagbibigay. Diba? Pero nga, sabi nga po, kung ano po daw yung iyong tinanim, yun po yung iyong aanihin. Sabi po na sa Corinthians chapter 9, verse 6 to 7. Ito pang pagkakasabi niya. Remember this, whoever sows sparingly will reap sparingly. Ito ba yung principle ng Panginoon? Di po ba? Na kung kayo po ay nagbibigay ng kakaunti, ang resulta, konti rin po yung inyong matatanggap. Pero po sabi dito, and whosoever sow generously will also reap generously. Kung tayo po ay nagbibigay ng abundant sa Panginoon, tayo po ay tatanggap din ng abundant, di ba? So yun po yung principle ng Panginoon. Kaya kung gusto niyo pong dumami ang pagpapala na binibigay sa inyo ng Diyos, give generously. So kahit saan pong bagay, maging ikaw man ay singer, when you sing, give generously sa pag-awit, no? If you want to clap your hands, be generous in clapping your hands with the Lord. If you want to dance, itodo mo na. Ibigay mo para sa Panginoon. Di ba? So, nakikita mo po pag nag-worship po tayo, napakarami po ng iba na hindi po masyadong energetic sa pag-praise and worship. So, ito isa pamamaraan po ng pagbibigay. Kung wala tayong pera, bigay po natin yung buhay natin sa Panginoon. Isa pong bagay po yan na makakatulong po para sa atin. So, challenge ko po kayo sa umaga pong ito na kayo po ay magbigay ng naayon po sa inyong puso. Kaya kung kayo po ay nagbibigay ng marami, tatanggap po kayo ng marami. So yun po yung aking challenge sa inyo. So lahat po tayo ay ibuhat manalangin. Lord, salamat po ng marami sa pag-ibig mo sa amin. Sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, na ang iyong pag-ibig ay sapat. Na ang kalooban mo, Panginoon, sa amin ay magkaroon po kami ng magandang buhay. At ang kaparaanan mo ito, Panginoon, ay itinuturo mo, Panginoon, sa amin sa pagbibigay. Lord, tulungan mo ang aming kabuhayan na ito'y yung pagpalain. Kung sa ganoon, po kami makapagbigay, makatulong sa mga nangangailangan. Tulungan mo, Panginoon, ang mga tithes and offering na ginagamit o naliligo, Panginoon, sa sibang ito upang abutin pa po, Panginoon, ang mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami po'y maging isang ehemplo, Panginoon, sa pagbibigay. Tulungan mo, Panginoon, ang Church San Pedro na maging isang halimbawa, Panginoon,
na in terms of giving, napakabukas po ang aming mga puso. Lord, maraming salamat sa iyong pag-iingat sa amin. Salamat po sa lahat ng bagay. Bless mo po ang mga kabuhayan ng iyong mga anak. Sa pangalan po ni Jesus, pinamili at dalangin. Amen. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon. Alright, so praise the Lord. Are you blessed this morning? Amen. So, ready na po ba tayo sa pag-aaral ng Word of God? Amen. Okay, so once again, balikan po natin mga kapatid yung pinag-aaralan po natin. We're talking about first, not last. Ano po? Ang pinag-uusapan po natin, ay first fruit. The principle behind the first fruit. At nakita ko natin last week that the first principle of first fruit is this. First fruit is about priority, not amount. Akala po ng iba, pag pinag-uusapan ay first fruit, ang nakikita ho nila ay yung laki ng ibibigay. Hindi po. Ang pinag-uusapan po dito mga kapatid ay yung pong prioridad natin. Na sa buhay po natin, every time na tayo po ay nagbibigay ng ating first fruit, ay ipinakikita ho natin na ang Diyos ang ating prioridad. Now, let's go to the second principle of first fruit. The second principle of first fruit is this. First fruit is an act of faith, not feeling. First fruit is an act of faith, not feeling. Ang first fruit po mga kapatid ay ginagawa hindi kapag nararamdaman mo na kampante ka na. Hindi ho yun nakabatay doon sa pakiramdam natin na okay tayo, pakiramdam natin maluwag tayo, pakiramdam natin ayos naman ang dating ng mga blessing sa atin. Hindi po. Ang totoo po, ang first fruit ay ginagawa po ng mayroong pagtitiwala sa Diyos. Meaning, anuman ang sitwasyon mo sa buhay, dumadaan ka man sa matinding kahirapan, dumadaan ka man sa matinding pagsubok, ipagkakatiwala mo sa Diyos ang iyong ipagkakaloob. Hindi po ito usapin mga kapatid na kapag okay ang pakiramdam mo, doon ka magbibigay. Hindi po. Ang pagbibigay ng first fruit ay pagpapakita ng tiwala sa Diyos. Because faith is always moves ahead of evidence. Ang pananampalataya po mga kapatid ay pagkilos ahead. Before po yung result, andun na po yung iyong pagtitiwala. Kasi kung iintayin mo muna yung resulta bago ka magkakaloob, bago mo ibibigay yung first fruit na hinihingi ng Diyos, lalabas na nakabatay ka po saan? Sa pakiramdam mo, kung maginhawa o maayos. So, hindi po sinabi ng Diyos mga kapatid, give when you're sure. Hindi po. Kundi ang sinabi po ng Diyos ay ito, give before you see. That's first fruit mga kapatid. Hindi mo pa nakikita, pero ang sabi ng Diyos, sige magbigay ka na. Hindi pa umuunlad ang negosyo, hindi pa tumutubo ang negosyo, pero sabi ng Panginoon, unahin mo lang ako. Amen po ba? Amen? Amen, Amen po? Amen. Ang principle po ng tao hindi ganon, pero ang principle po ng Diyos ay ganon. Because as I have said, first fruit is based on faith. Hindi po sinabi niya na magbigay ka pag sure ka, pagka hindi ka sure, huwag ka magbigay. Hindi. Kaya yung first fruit po mga kapatid is uncomfortable. Pag magbibigay ka ng first fruit, parang pakiramdam mo, hindi ganun kakomportable. It feels risky. Why? Because it is not a reaction to blessing. No? It is an invitation for blessing to follow. Naintindihan po natin yun, mga kapatid? Yung first fruit po ay hindi po reaction o hindi po gagawin natin batay sa blessing na dumating sa atin. Hindi po. Ang first fruit po mga kapatid ay paanyaya ng Diyos para po yung blessing ng Panginoon ay sumunod sa atin. Sino po dito ang gusto hinahabol siya ng blessing? Praise the Lord. Amen.
Di ba ang sabi po ng Panginoon through David, no? Ang sabi po, yung blessing ang hahabol sa'yo, hindi ikaw yung habol ng blessing. Sino po dito yung habol ng blessing? Yung parang laging kulang, parang laging may hinahanap, laging may hinahabol, may problema siguro. Ano po yung problema? Baka po lang kalimutan po natin yung ating pagbibigay na may pananampalataya. Baka natatakot po tayo. Look at Israel, mga kapatid, and the first fruit, sa Deuteronomy chapter 26. Dito, sa Deuteronomy chapter 26, inutusan ng Diyos ang Israel na dalhin ang first fruit nila sa altar. Tignan niyo po yung verse 1 and 2. When you enter the land of the Lord your God is giving you as a special possession and you have conquered it and settled there, put some of the first produce from each crop you have harvested into a basket and bring it to the designated place of worship, the place the Lord your God chooses for His name to be honored. Gusto kong pansinin niyo po yung binanggit dito. Ginawa po nila ito habang, wala pa silang buong harvest. Meaning, hindi pa kumpleto yung pag-aani. Pero ang sabi ng Panginoon, yung una, bigay nyo na sa akin. Hindi pa kumpleto ang ani. Hindi pa po nila alam kung sasapat yung matitira. Hindi pa nila alam. Pero, inuna na po nila ang Diyos. Di po ba natin minsan naisip yun na si Lord ang bahala kapag ka po inuna natin siya? Minsan nauna sa atin yung takot yung feeling of fear. Naku, baka pag ito'y binitawan ko ay wala na matira. Kakasya kaya ito? Ano kaya? Ito kaya ay aabot hanggang katapusan? Ito kaya ay aabot hanggang 2027? Malayo-layo yun. Diba? Kung minsan, takbo po natin, pero kalimutan po natin, itong mga Israelita, hindi pa po nila naaani ng buo. Pero sinabi na po ng Panginoon sa kanila, yung unang ani nyo, bigay nyo na sa akin. It's a sign ng pagtitiwala nila, mga kapatid. And when they offered the first fruit, etong dinideclare nila doon sa verse 5. My father was a wandering Aramean, and the Lord brought us into this land. In other words, ang sinasabi po nila ganito, Lord, bago pa man ako makasigurado sa bukas, nakakasigurado na ako sa iyo. Ibig po sabihin, dumating nga kami dito sa lugar na ito nang walang-wala, pero ikaw ang nagbigay sa amin. Sino po rito mga dayo sa San Pedro? Santa Rosa, mga dayo po, hindi po talaga tayo taga rito. Taas po ang kamay bukod sa akin. O tanong po, sino po dito yung pinabayaan ng Diyos? Hindi po ba? Hindi po ba natin na-realize yun na, Lord, kami po ay dayo rito. And yet, hindi mo po kami pinabayaan. Ang totoo po, Lord, yung mga blessings na mayroon po kami ngayon ay hindi nga pumasok sa imagination namin nung bata kami. Pero pinagpala mo pa rin kami. Anong dahilan para maging kuripot kami sa inyo? Sino po rito ang kuripot? Akala ko yung tataas ang kamay. Di mo ba? Di ba pag inisip mo yun, imagine mo yun. Kaya nga po, pag tinignan mo ang banal na kasulatan, sinabi na ng Panginoon lumabas tayo sa mundo na walang-wala. Aalis tayo walang-wala. Ang ibig pong sabihin, kung ano man yung nai-enjoy natin ngayon, ay dahil Diyos lang po ang nagbibigay at nagsusustain yan sa iyo. Kaya tanongin mo sa sarili mo, anong dahilan ko para ipagdamot ko sa Diyos ang first fruit? Anong dahilan para hindi ako magtiwala sa Kanya? Faith speaks before result shows up, mga kapatid. Faith speaks before result shows up. Bago mo po makita yung resulta, kailangan mo manampalataya. Ito po yung pinaka-clear na larawan na tinuturo ng Diyos sa atin when we talk of first fruit. Sa Bible po, pag binalikan po natin yung widow of Zarephath, doon sa 1 King chapter 17, another example po ito ng maliwanag na larawan ng first fruit. Meron pong isang balo. Naalala niyo po yan? Ilan po anak niya? Tama po, merong isa siyang anak. And then
may kaunti po siyang harina, kaunting langis, ilang kain na lang, isa na lang, at mamamatay na sila. Di ba? Isipin niyo po ha, isipin niyo to. Palo, merong isang anak, kakaunti ang harina, kakaunting langis, at isang huling hapunan bago sila mamatay. Eh, anong instruction ng Diyos sa kanila? Sinabi mo, tipirin mo. Tipirin. Hindi po eh. Ano ba instruction ng Diyos sa kanila? Sinabi pa sa kanila na, ano po? Huwag mo ipamimigay. Lasapin mo ng gusto. Kasi huling hapunan mo na. Sino po rito? Mamayang hapunan, last niya na yon. Papadala natin ang bigas. Wala. So lahat po tayo nagkakaintindihan na mamayang hapon, loobin ng Diyos, hindi yun ang huli, may breakfast tayo bukas. Amen? O ito, matindi to. Bakit? Balo, may isang anak, kokonting harina, kokonting langis, meaning isang meal na lang, huling hapunan. Eh, anong instruction ng Diyos? Hindi sinabi ng Diyos, ako'y pagdamog mo yan. Hindi sinabi ng Diyos, tipid-tipirin mo yan, at wala ka na. Hindi po sinabi ng Diyos, o hindi rin po sinabi ng Diyos na, ay, ikaw na lang kumain at yung anak mo na may bata pa. O kaya naman, yung anak mo na lang, ikaw na may marami nang nakain na pancake. Huwag mo lang, pancake, di ba? Hindi po eh. Ito instruction ng Diyos. Tingnan niyo po. Make me true. Sino prophet dito? Si? Tama po, si Elijah. Ano po? Dumating po si Elijah doon, at ano instruction ng Diyos through Elijah? Make me a small loaf first. Gawan mo muna ako. Unahan mo. Iuna mo na muna. Di ba? Gawan mo muna ako, sabi sa kanya. Hindi po pangalawa. Hindi po sinabing pangatlo. Hindi po pag nakatapos na kayo, saka naman ako. Hindi po. First ang binanggit. Make me a small loaf first. Not second, not third, not last. Hindi po. Alam nyo, yung human reasoning natin, ito karaniwan eh. Unahin mo muna yung sarili mo. Tama po ba ako? Huwag mo na muna eh. Unahin mo babae, kaya na yung sarili mo muna. Hindi nyo ba napansin kapag nagbibigay ang government ng ang tawag doon? Ng ayuda? Naguhulihan o naguunahan? Naguunahan. May mga madaya pa ka sa pila eh. Di ba? Di ba? May mga madaya sa pila. Kaya nag-aaway-away. Bakit? Gusto ko. Naguunahan. Bakit? Human principle po kasi, o human reasoning po natin, abay, dapat ako mauna. Pero alam niyo po mga kapatid, sa pananampalataya, ito ang sinasabi ng Diyos, unahin mo ang Diyos. At ano ang resulta? Doon sa babaeng balo at sa kanyang anak, the jar did not run dry and the oil did not fail. Hindi natuyuan ng langis, hindi naubos ang harina, because when God is first, He makes sure you are sustained. Yan po yun. This is why this is faith and not feelings. Because ang sabi po ng feelings ganito, saka ka na magbigay pag stable ka na. Taghirap na yun. Sabi po ng feelings, saka ka na magbigay pag sure. Bibigay kay hindi ka pa sigurado. Baka hindi dumating maipit ng pamahalaan ng ayudang ipapadala, wala kang kakainin. Ay, pag binigay mo yan sa linggo, paano ka na? Sabi ng feelings, huwag ka nang magbigay muna, saka na pag sobra na. Kulang pa nga yan sa'yo eh. Sino po dito ang nagsasabing laging kulang? Ayaw ka natin umamin. Lahat naman tayo eh. Totoo niya, pag hiniraman ka eh. Wala akong pera. Hindi kulang. Hindi nga lang kulang eh. Wala. Di ba? Pero ito po ang sabi ng pananampalataya. Ang sabi ng faith ganito, kahit hindi ko pa nakikita,
ibibigay ko. Kahit di pa kumpleto. Diba? Kahit nito kinakabahan ako, Lord. Kung anong mangyayari bukas, ibibigay ko. Ang tawag po dyan ay ano? Lubos na pagtitiwala. Lord, bibigay ko to kasi lubos ang aking pagtitiwala sa iyo. Ang first fruit giving, mga kapatid, hindi yan emotional generosity. It is a covenantal trust. Meaning, you trust the God of the covenant. Yung Diyos na ano po, gumawa ng tinatawag po nating tipan sa iyo, siya pinagtitiwalaan mo. So when you are giving your first fruit, parang sinasabi mo, Lord, you are my source, not my salary. Amen? Parang sinasabi mo, Lord, you are my provider, not my company. Amen? Parang sinasabi mo, Lord, you are my security, not my savings. That's a declaration. Alam nyo, sa psychology, meron po tinatawag po tayo na delayed gratification. It means the ability to sacrifice something now for a greater reward later. Ayon po sa pag-aaral, people who can delay gratification can make better long-term decisions. They can have stronger self-control, and they experience higher life stability. Spiritually speaking, mga kapatid, yung first fruit, it teaches us delayed gratification in faith form. You delay personal security to affirm divine trust. Yun po yun. And here's the key, mga kapatid. First is not denying reality. Instead, faith is deciding who controls reality. Ang pananampalataya po, hindi niya itinatanggi yung sitwasyon. Yung pananampalataya, mga kapatid, kapag yan po ay at naririyan, faith is deciding who controls the reality. Sino ba ang may control ng lahat? Especially ikaw bilang anak ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoon. So hinihingi po ng Diyos yung first fruit para matuto tayong magtiwala ng lubos sa Kanya. Hinihingi niya yung first fruit para maging in order ang buhay po natin, para maayos ka, maayos ako, para mawala po yung takot. Instead, manaig po yung pananampalataya. Because when fear controls giving, fear controls living. Kapag kinokontrol ka ng takot, yung pagbibigay mo, kinokontrol ng takot, yung buhay mo, kinokontrol din ng takot. But when faith controls giving, faith begins to shape everything else in your life. So first fruit, mga kapatid, is about priority, not amount. A second principle is, first fruit is about faith, not feeling. This is the third. And this is the last principle. First fruit sanctifies the rest. First fruit sanctify the rest. Ano po? This is where many people miss the power of first fruit. Akala po nila yung first fruit is just giving something away. Hindi po. Biblically, mga kapatid, first fruit is about what happens to what remains. What happens to the rest? When the first fruit is holy, the rest is covered. Tingnan po yung Romans 11:16. Sabi po dyan, if the first fruit are holy, the whole batch is holy. If the root is holy, so are the branches. Hindi po ito poetry. Ito po yung spiritual law. God is saying, when you set apart the first for me, I touch everything connected to it. So hindi po niya kinakailangan lahat. Hindi po. He claims the first so He can bless the rest. Amen? Amen? So sa Old Testament, makikita ko natin yung principle ng tithes, yung tithes principle doon sa Leviticus chapter 27 verse 30. Sa Israel, the tithe was the first tenth, not the last tenth. The first tenth, and I hope yan po yung ginagawa po natin. Yung first tenth po natin, yun po yung binibigay po natin, hindi po yung natanggal lang muna natin yung lahat ng babayaran, and then yung matitira, Lord,
eto ang sayo. Hindi yung gano'n, mga kapatid. Hindi po. Hindi po kung may matira. Dapat ito po yung una. And God promised ito. Ito po yung promise ni God. God promised, when the time is honored, the whole harvest is under blessing. Without first fruit, you may still earn, you may still work, you may still progress, but without covering. But with first fruit, mga kapatid, may protection, may alignment, may peace, mayroong tinatawag na divine order. So tignan po natin yung biblical illustration nito doon sa Jericho. This is about Jericho and the first city doon sa Joshua chapter 6. You know, Jericho was the first city Israel conquered in the promised land. At ano ang sabi ng Diyos sa kanila? All the silver and gold belongs to the Lord. Why? Because Jericho was the first fruit of conquest. Yung Jericho po ang unang bunga ng kanilang pagsakop at pakikipagdigma. God was saying, give me the first city and I will give you the rest of the land. Di ba? And it worked, mga kapatid. Talaga namang tinupad ng Diyos. Not until hanggang sa merong isang lalaki, na gumawa ng pagkakamali and everyone was corrupted. Kilala niyo po si Akan? Naalala niyo po yan? If you're reading the Bible, ano pong ginawa ni Akan? Opo, nagtago po siya, ng mga yung mga nasamsam, part of that, itinago, ano nangyari? Nung lumaban ang Israel laban sa Hai, natalo silang lahat. Pansinin niyo to. Kung yung first fruit ibinagkalaw mo at binibless ni Lord yung rest, ito naman yung kabaliktaran. Kapag ka po, meron kang nilabag, kinuha mo, then everybody, yung kalahatan ay naapektuhan. Natalo po ang Israel dahil sa lahi o dahil kay Akan. Anong ginawa po sa kanya? Binato, pati yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang pamilya, mga kapatid. Why? Because when the first fruit is corrupted, the rest is affected. Sa science and engineering, meron tinatawag na system calibration. Ito po yung sistema na pag mali yung una hanggang dulo, mali. Pero pag tama yung una hanggang dulo, tama. Yung system calibration ay nagsasabi, pag mali yung una, mali hanggang dulo. Pag tama yung una, tama hanggang dulo. In other words, first setting calibrates the entire system. If the initial calibration is wrong, the measurement is affected, the errors will multiply, and the system will malfunction. But if the first calibration is accurate, mga kapatid, even that follows aligns correctly. Spiritually, mga kapatid, first fruit is like a calibration. First fruit is like a calibration. When you give God first, your finances align, mga kapatid. Your decision align, mga kapatid. Your priorities align, and your heart align. Lahat po yan tumatama kapag inuuna mo po ang Diyos sa buhay mo. Kapag ibinibigay mo yung first fruit sa Panginoon. Remember this, blessing is not about more, it's about order. Tanong ko po, nasa ayos po ba ang buhay niyo? Maraming tao ang may increase, pero walang peace. Alam niyo po yun? Dumami ang negosyo, dumami ang pera, pero di makatulog sa gabi. Dumami ang pera, pero sapat lang pampagamot kasi nagkasakit dahil sa katatrabaho. Maraming increase, pero walang peace. May mga taong may income, pero parang pakiramdam laging kulang. Tanungin mo katabi mo, ikaw ba yun? Di ba?
Sabi ko, parang maganda yata yung wala kang income, wala kang mararamdamang kulang. Kasi wala ka namang income eh. Di ba? Pinagpapasa Diyos mo na lang ang lahat. Sino po dito ang mga walang trabaho? Tanong po, sino po dito ang pinabayaan ng Diyos dahil wala siyang trabaho? Kita nyo na, hanggang ngayon nga, ang gaganda nyo, at ang pupogi ninyo, miski walang-wala. Bakit? Eh, si Lord na si Lord ang pinagtitiwalaan natin eh. Di ba? Di ba, merong opportunity, yes! Pero parang laging pagod. Di ba? Because blessings without order create pressure. Ang blessing, mga kapatid, kapag wala po sa ayos, sigurado pressure ang aabuti po dyan. But order invites rest. Kapag nasa ayos, may kapahingahan. Di ba? Yan sabi ng Proverbs chapter 10 verse 21. O, tignan nyo to. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Totoo po yun. Ngayon, kung yung pong pagpapala na dumarating sa inyo, ay lalo lang naman po kayong nai-stress at baka po kayo'y magkasakit, baka naman doon ka lang sa tama lang. Yun ang kailangan. Ang linaw po niya, no? Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ngayon, kung yan nakuha mo, ay naghahatid ng kabalisahan sa iyo, nagiging dahilan pa ng pag-aaway-away nyo, yan ay nagiging dahilan pa ng samaan ng loob, baka hindi po talaga yan blessing na maituturing. O baka naman wala sa order ang ating pagkakaloob sa Diyos. First fruit doesn't make you poorer, it makes the rest lighter. Diba? Kaya po mga kapatid, pag-isipan po natin sa sarili po natin, tanungin po natin ang ating sarili. Ako ba talagang nasa ayos when it comes to giving? So ngayon po magkakaroon po tayo ng group dynamics. Meron po tayo, ito, tanong na personal. Is God first in my income? Is God first in my time? Is God first in my year? Is God first in my decisions? Yep. So sabi natin kanina, you have to ask yourself, is God first in my income? Pag ba sumasahod ako, ang Diyos ba ang una? O una muna yung gusto ko sa kanan si Lord? Is God first in my time? Family muna, kaibigan muna, tropa muna, classmate muna, sa kanila si Lord. Is God first in my year? Tumang taon na to. Kanino ko ba iniaalay o siya ba ang una na pinag-aalayan ko? And is God first in my decision? Kapag ba meron ako mga desisyon na ginagawa, ang Diyos ba ang nauna? Because whatever you give God first, He touches everything connected to it. So now mga kapatid, alam na po natin yung principle ng first fruit. First fruit is about priority. First fruit is about faith. And first fruit sanctifies the rest. So as we stand this year, mga kapatid, the beginning of this year, we're not just stepping into a new days, but we are stepping into a new alignment. And this moment, the question is not how much will you earn, not how much busy you will be, but who will come first. Yun ang tanong. Sino ba ang mauuna sa buhay ko? Because the beginning always decides direction. The beginning always decides what we call direction. Tandaan niyo po ito. If you start this year with fear, the year follows fear. If you start this year with what we call survival, the year feels tight. If you start this year with control,
this year na meron tayo, the year will feel so heavy. But if you start this year with God first, order follows. Amen? If you start this year with faith first, provision follows. If you start this year with worship first, peace follows. Kaya linaw po ng sinabi ng Panginoon, Matthew 6:33, but seek first, hindi last, hindi second, hindi pang 10, hindi pang 20, hindi po. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all, hindi partial, all these things, all the things that you need, sabi ng Panginoon, shall be added unto you. Hindi po sinabi ni Jesus na seek only, but ang sabi po niya, seek first. Unahin. And then sabi po niya, and all these things shall be added unto you. Sino po dito ang may mga needs katulad ko? Well, all of us. Lahat po tayo may mga needs. Tama po. Siguro kung magtatanong ako, sino po dito yung sobra-sobra ang blessing? Ay po ba? Pag tinanong po, parang ang hirap po natin, sobra. Di ba? Kasi sa totoo lang po, mga kapatid, may needs po talaga tayo. Pero ang sekreto po doon, seek first. Hindi na basta sinabing seek. Sabi niya, seek first, and all the things that you need, sabi ni Lord, will be added unto you. God doesn't remove responsibility. He restores what we call priority. This church will not be sustained by talent alone. This church will not be sustained by strategy alone or numbers alone, mga kapatid. It will be sustained by people who say, Lord, you are first. Kahit po anong meron tayo, anong dami ng resources po natin, pag hindi si Lord ang una, hindi magsusustain ng church po na ito. Pero nasusustain po ang church na ito because lahat po kayo na narito, lahat tayo na narito, sa puso at isipan natin, lagi natin sinasabi, Lord, ikaw muna, bago ang iba. Kung nung nakaraang taon, nauna ang sarili natin, nauna po yung mga kaibigan natin, nauna po yung negosyo po natin, nauna po yung pinagtatrabahuan natin, this year, bumawi tayo. Sino po rito handa bumawi? Praise God. Bumawi tayo. Amen? At tignan niyo po kung paano gagawin ng Diyos na i-order ang lahat, i-ayos ang lahat. Hindi magiging maayos ang lahat pag hindi ang Diyos ang una. Dapat siya po ang una. Sa darating po na anniversary ho natin, of course, we have this giving of tithes and offerings. But apart from this tithes and offerings, just to give you the what we call opportunity to practice. At ito po taon-taon natin ginagawa. Nagpagawa po ang inyong lingkod ng first fruit envelope. Usually, ang ginagawa po, yung unang blessing or financial blessing na na-receive natin, yun po ang inilalagay natin dito. At pagdating ng anniversary ng church, yun po yung binibigay po natin. So hindi ko po alam kung ano ang sitwasyon ng inyong buhay. Pero katulad ng pinag-aralan natin, kahit hindi pa kumpleto ang ani, kahit wala pa ang lahat na naandyan na inaantay mo, kahit na feeling mo parang meron kang takot, kahit hindi ka sure, inibitahan ka ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo sa oras na ito. Pwede po ba natin itaas yung mga first fruit envelope natin? Taas natin kay Lord. Sige po, taas. Hingin natin kay Lord yung blessing. Sige po, tayo po yung muko at tayo manalangin. Lord, kami po ay narito. Hindi namin tinatanggi yung realidad, Panginoon, na talagang sa panahon ngayon napakahirap. Pero mas hindi namin maitatanggi, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nasa amin at may kontrol ng realidad na ito, Panginoon. Kaya po sa oras na ito, hawak namin ang aming mga first fruit envelopes, Panginoon. At tinataas po namin sa iyo, Panginoon. Ngayon pa lang, hindi pa man kumpleto ang sahod, hindi pa man kumpleto ang aming ani,
Hindi pa man kumikita ang aming negosyo, pero ngayon pa lang, Panginoon, yung first fruit namin, Panginoon, ngayong January, buong pagtitiwala po namin ipagkakaloob sa inyo sa darating po na Sunday. Panginoon, binibigay namin ito hindi dahil responsibilidad, binibigay namin ito dahil mahal namin kayo. At gusto namin sabihin, Panginoon, ikaw ang una sa buhay po namin. At wala na pong iba. Lahat ng ito, Lord, ay pinagpapasalamat namin, dinadalangin. I-bless mo po ang lahat ng ito in the name of Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God.
tayo po ay sama-sama manalangin para sa aming pagtatapos. Tayo po lahat ay tayo. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sa araw na ito, O Lord, namin sama, Panginoon, binigay niyo sa amin, Panginoon, buhay at kalakasan, O Lord. Kahit sa umaga nito, Panginoon, niloob niyo po, Panginoon, na inyong mga anak, O Lord. Narito, O Lord, nagsama-sama, Panginoon, upang mag-alala at magsama. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito, O Lord, na minsan po, Panginoon, binigyan mo, Panginoon, ikaw, Panginoon, ay purihin, Panginoon, at nakilala mo sa iyong kalakihan sa amin, O Lord. Nagkabangan at kami, Panginoon, ay maraming pagkukulang, O Lord. Maraming, madalas kami, Panginoon, nakakasala sa iyo. At sa oras na ito, Panginoon, minsan pa, Panginoon, kami po, Panginoon, ay humihingi ng kapalaran. At salamat din, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na iyong inihayag, O Lord, na kung paano, Panginoon, na dapat, Panginoon, ikaw ang una sa aming buhay, sa lahat ng aspekto ng aming buhay, Panginoon, pati sa aming hanap buhay, kita at higit sa Panginoon sa oras, Panginoon. Napakahalaga namin, Panginoon, bawat oras, O Lord, na ialay namin sa iyo, Panginoon. Pagkat kayo po, Panginoon, siya may hawak sa lahat, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, na iyong mga salita, O Lord, ay hindi lang namin narinig, O Lord, at tulungan niyo kami, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay siyang ma-apply namin sa aming buhay, Panginoon. Upang sa ganun, O Lord, patuloy namin masunod ang iyong kalooban sa amin, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, na aming gagawin, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay patuloy na humingi sa inyo, O Lord, ng pagtuway at paggabay, O Lord. Lalo tingin, Panginoon, yung protection sa bawat araw. Pag sa aming pagdidesisyon, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ay alagin namin, aalala namin, Panginoon. Upang sa ganun, O Lord, lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay maging matagupay at naaayon sa iyong kalooban. At ganun na, Panginoon, ang aming manalangin, Panginoon, inilalapit namin sa iyo, Lord, sila, Brother Amante, Sister Bea, O Lord, na kanilang gagawin pagbiyahe, Panginoon, patungo sa iyo, Panginoon, dalangin namin, O Lord, na sila, Panginoon, ay yung samahan, O Lord, na nawa, Panginoon, maging ligtas, Panginoon, kanilang pagbiyahe, O Lord. Sa lahat ng sasakyan na kanilang sasakyan, Panginoon, lalo din, Panginoon, aeroplano, Panginoon, kayo po, Panginoon, siya, mag-ingat at pagkakayo, O Lord, lalo din, Panginoon, iligid sila sa biyak na kapamakan, Panginoon. Lahat ng kanilang gagawin, O Lord, sa lugar na kanilang pupuntahan, Panginoon. Ito po ay inyong pagpalain, O Lord. At ikot sa lahat, Panginoon, pagpalain niyo sila ng buhay at kalakasan, maayos na pagsusunod, O Lord. Upang sa ganun, O Lord, sila po, Panginoon, ay patuloy namin makasama, Panginoon, sa pagpupuri at paglilingkod sa iyo, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, sa aming pansamantala ng pag-iwalay, Panginoon. Kami pong hinihiling ang iyong pag-iingat sa bawat isa, O Lord. Upang sa ganun, O Lord, kami po, Panginoon, makarating ng ligtas sa aming mga tahanan, Panginoon, sa lugar na aming mga. Maraming salamat, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang aming walang hanggang papuri at pasasalamat. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang magumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan. Amen.